Sa tingin ko, tiwala siya sa sarili niyang Iron Hook eh. May mga magsasabi sa yung Franco May na nag-flicker bloody hantang sila kapag either game-winning play na o ganito. Ay, ayan na naman yung sinasabi natin. This time around, hindi ginamit yung flicker pero makakatakas pa rin si Edward. Pero wala yung flicker niya para dun sa next Lord na pwedeng simulan anytime. At napaka-importante niyan if you're running the Tirizla dahil yan lang ang magpapahaba ng range ng iyong penalty zone. Yes, respectable naman ang haba ng casting range ng penalty zone ng ultimate ng isang Tirizla. Pero hindi ito yung nakakabigla. Kumbaga parang kung nanggaling ka sa bush, sure nakakabigla yun. Pero kung nasa harapan ka ng mga kalaban mo, ay kadalasan tansyado kung hanggang saan lang ang aabutin ng iyong ultimate. Kaya rin siguro parang hindi mo na masyadong nag-a-advance yung Aurora dito sa position. Pero parang delikado yung unang sisilip dun sa may bush if ever. Okay, walang tatamaan si Brusco. Habang merong pag-poke para dito kay King Kong, i-reset by Lord. Yan yung pinakatanong. Kasi parang si Doming ay yun ang kanyang pinaka-target. Nakangat yung minion wave sa may bottom lane. May nilabol. US down at nahanap na nga. At makapatay na rin dito si Rene J habang si King Kong. Hindi pala jungle yung pina-farm. Yung base pala ng Aurora. 2-0 para sa Fnatic Onyx Philippines. You cannot spell Fnatic Onyx without iconic. Another iconic play coming in from